Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa inyo lahat. God bless you all. Ito na naman ang araw ng pananambahan natin, second Sunday. At ito ang mensahe ng Panginoon sa atin. We have the power to be holy. Matindi yan. Meron tayong kapangyarihang magpakabanal. Kasi nung araw wala eh. Anak tayo ng demonyo. Alipin tayo ng demonyo, alipin tayo ng kasalanan. Ang katawan natin na narito lahat ng kasalanan gagawa, hindi natin makontrol. Kasi wala tayong pang-control kasi wala tayong power, walang Holy Spirit na kontrol eh. Kaya alipin tayo ng kasalanan. Ngayon, ang ginawa ng Panginoong Jesus, yung kamatayan sa krus at ibinandera niya sa langit, dinala niya yung mga righteous doon sa heaven, tapos yung mga bihag ng pagkabihag, ibinandera niya sa langit, talo na si Satanas. Dinurog niya yung baluarte ni Satanas, yung Sheol kung tawagin. Nung araw kasi nahahati yung Sheol eh. Hades tsaka yung bosom of Abraham. Ngayon, tinapos na ni Kristo lahat yung mga yon. Ginawa ng permanente, lahat ng righteous na mamamatay sa langit na pupunta sa ilalim ng altar. Pero yung mamamatay na masama sa Hades pa rin, sa ilalim ng lupa, sa gitna ng earth. So ngayon, may kapangyarihan na tayo. Kasi sinasabi ng Diyos, at saka ginawa na ni Kristo yan eh. Meron tayong buhay na walang hanggan. Para ma-maintain yung buhay na walang hanggan, kailangan manalo tayo sa kasalanan. Hindi tayo maalipin ng demonyo at kasalanan. Meron nakasulat sa Bible na nagsisigurado na pinalaya tayo from the law of sin and death. Tapos meron na tayong bunga sa ikababanal. Kaya na natin magpakabanal. We have the power to be holy. Basahin natin yung unang talata. Romans 6:22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan. So hindi na tayo anak ng demonyo, anak na tayo ng Diyos. Laya na tayo sa kasalanan eh. Wala nang power ang kasalanan sa atin. Kasi ang author of sin si Satanas eh. The author of death si Satanas eh. Talo na si Satanas. Wala na siyang kapangyarihan. Eh yun ang ginagamit niyang kapangyarihan eh, kamatayan, tsaka kasalanan. We are free from the law of sin and death. So malaya na tayo sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. At nang palayain tayo ng Diyos dyan, ito sinabi niya. At naging mga alipin na kayo ng Diyos. So ibig sabihin ng mga alipin ng Diyos, mga anak na tayo ng Diyos, pero hindi tayo ibinilang na alipin, kundi kaibigan. Kasi ang kaibigan, ang alipin, wala yun eh. Hindi kailangan ng free will ng alipin. Kailangan pag inutusan ka, sumunod ka kasi alipin ka eh. Kahit binigyan tayo ng Diyos ng free will, kaya kaibigan, hindi alipin. Nasa iyo pa rin yun. Sige, gusto mo ba sumunod o hindi? Pero ikinalulugod ng Diyos pag pinipili natin siya. Ikinalulugod ng Diyos, naliligayahan siya pag pinipili natin siya. Kasi yung free will natin, yung will ng Diyos ang pipiliin natin. Yun ang kinaliligayan ng Diyos eh. Yung free will mo, pinili mo yung will of God. Kaya meron ka ng bunga yun sa ikababanal. Kasi nasa Ezekiel 36:26 yan, basahin ko sa inyo mamaya. Na siya ang gumawa ng lahat ng bagay para makasunod tayo, para magkaroon tayo ng kapangyarihan na lupigin ng kasalanan. At ang wakas nito ay buhay na walang hanggan. Kasi kung mabubuhay tayo sa kabanalan, sa bagong pagkatao, buhay na walang hanggan yun, forever and ever tayong nasa langit. Isang talata pa ang babasahin ko sa inyo na magpapatunay na may kapangyarihan tayo. Yung 1 Corinthians 9:27. Ito yung sinasabi ni Pablo. Kasi si Pablo, ang tindi ng revelation niya, parang si John the Beloved yan eh. Si Paul, napakatindi ng mga revelation niya, tsaka si John. Si John, usually, love of God ang mga revelation. Tinamang si Paul naman, yung malalalim din na deep truths of God. Mga sikreto na naipahayag sa kanya ng Espiritu Santo. Ito sabi niya, 1 Corinthians 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking pag hinahampas, ibig sabihin, hindi niya sinasaktan yun. Hindi siya nagpepenitensya. Kasi ang ginawa ng mga iba, sinasaktan yung katawan, nagpepenitensya. Akala nila, patatawarin sila ng Diyos at mababanal. Pag sinabing hinahampas, halimbawa, mayroong asong lumapit sa iyo. Sasakmaling ka, kakagatin ka. Anong gagawin? Di hahampasin mo para umalis. Mapigilan mo. Kasi para mapigilan yung katawan, hahampasin. Ibig sabihin, pigilan mo yung katawan mo. Kasi nandyan nananahan ang lahat ng kasalanan. Hindi mo kailangang utusan yung katawan kusang gagawa siya kasi nandun ang kasalanan. Ngayon, kung bagong nilalang na tayo, binigyan tayong kapangyarihang mabanal na, pwede mo na ngayong kontrolin yung laman.
na nandun ang kasalanan. So magiging alipin mo yung laman. Sunod-sunuran sa iyo ang laman. Laman mo, ikaw. You can control your flesh. You can control yourself. Yun ang sabi ni Pablo. Aking hinahampas ang aking sinusupil. Kinukontrol. So kukontrolin mo yung laman mo kasi sa laman nandiyan ang lahat ng kasalanan eh. Kaya pag kikilos ang laman o kasalanan, susipilin mo yun. Mabubuhay ka sa pananampalataya bago ka nilalang. You are now free from the law of sin and death. Kailangan panampalatayaan mo yun. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa, ako rin na itakwil. Baka mamaya, pangaral nga ng pangaral tayo eh. Nung pala tayo yung hindi sumusunod sa Diyos. Baka tayo matakwil. Yun ang fear ni Pablo. Hindi dapat fear natin lahat. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng fear of God, makapangyarihan ng Diyos. Hindi ko mo ligtas na tayo. Hindi ko mo anak na tayo ng Diyos. Okay ka na. Kasi si Lucifer nga anak ng Diyos din kung tawagin yan Ang tindi pa ng power na binigay niya, pero kita mo, sumuway siya sa Diyos, lumabas sa Diyos. Di inalis siya sa langit, inihanda tuloy ang dagat-dagatang apoy para sa kanya. So huwag kang magsigurado, ang mga anak ng kaharian, tatapon sa labas, sabi. So posible pang alisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay pag loloko-loko ka. Kaya nga, kailangan ko sumunod sa pananampalataya. Kaya nandyan pa rin Nandyan pa rin yung old self sa katawan natin. Para supilin mo yung datihang pagkatao, para makontrol yung laman. Ibig sabihin ng supilin ng dating pagkatao, huwag ka na manatili doon sa dati mong kaisipan, dating karunungan, yung kalakasan hindi na. Karunungan na, katwiran na, kapangyarihan na ng Diyos, power of God na, power of the Holy Spirit na. Kasi si Kristo, pinigilan niya yung laman niya, kaya nakontrol niya kasalanan We have that mind. Dapat magkaroon tayo ng kaisipan din ng Panginoong Hesus para makontrol natin ang kasalanan. 1 Peter 4:1. Basahin natin. Ang sikreto dito, pananampalataya sa Diyos, sa salita ng Diyos. Paniwalaan mo yun kasi walang salita ng Diyos na hindi may kapangyarihan. Pag pinawalaan mo yun, mag-apply mo sa sarili, magaganap yun. Nalulugod lang ang Diyos sa sumasampalataya. Kaya pag sumasampalataya ka, gagawin ng Diyos yun. Kaya nga sabi ng Diyos, kung magkakaroon ka pa pala, kasi laki lang ng buto ng mustasa, sabihin mo sa puno ng sikamoro, matapon sa dagat. Ibig sabihin, mayroong power talaga, may magaganap na kapangyarihan pag sumampalataya ka. Magaganap talaga at hindi pwedeng hindi magaganap yung salita. Kasi makapangyarihan nga ang salita ng Diyos. Diyos yun Ngayon ito sabi, ito gagawin din natin yung ginawa ng Panginoong Hesus. Babasahin ko. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman. Ibig sabihin na nagbata, nakipaglaban sa laman. Nagbata Binata niya yung gawa ng laman. Kasi tao siya naging tao siya So sa katawan, pwedeng kumilos ang kasalanan. Kasi nasa katawan ng lahat ng kasalanan. So kailangan niyang kontrolin yung batahin niya yung gawa ng laman. Ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpatigil sa kasalanan. So para mapatigil mo yung kasalanan na nasa katawan, kontrolin mo. Kaya ang ginawa ng Diyos, binigyan tayo ng power para makontrol yun. Basahin ko sa inyo yung Ezekiel 36:26. Dito sinasabi yung kapangyarihang inilagay sa atin. Ang Diyos ang gumawa nun. Bilang anak ng Diyos, gumawa siya ng paraan sa loob natin. Ginawa niya tayong bago nilalang. Sinangkapan tayo ng lahat ng kapangyarihan, inilagay ang Espiritu Santo para siya ang gumawa sa atin. Ito, isa-isahin natin. Ezekiel 36:26. Basahin natin hanggang 27. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Pag sinabing puso, buhay. Kaya sabi, ang puso ay dinadaluyan ng buhay. So pag sinabing puso, yun yung ating buhay. Yun ang ating puso. Yun ang kabuuan natin, yung buhay natin. Yung buhay ng Espiritu, kaluluwa. Yung buong buhay mo. Yun ang puso mo. Bibigyan ko kayo ng bago. So ibig sabihin, binigyan tayo ng isang bagong buhay. A new resurrected life in Christ. Isang bagong nilalang, nilikha na tayo ng isang bagong pagkatao. Nabuhay ng muli nung nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, nabuhay din tayong muli. Ngayon, nandiyan pa rin yung yung datihang pagkatao to prove you that
Si Lazarus, kilala nyo, sabi sa Bethany, di ba? Binuhay ni Jesus Christ yun. Nagkaroon ng life resurrection yun. Bakit nung tawagin niya, nababalot siya nung pang-imbalsa mo? Ano sabi ni Kristo? Tulungan nyo siya. Alisin nyo yung nakabalot sa kanya. Bakit? Kahit meron tayong new resurrected life, bagong nilalang na, binuhay na maguli, may bumabalot pa rin sa ating lumang pagkatao. So tulungan nyo sa iglesia. Ibig sabihin, pray to one another. Help one another, love one another. Kaya sabi ni Christ, tulungan nyo tanggalin. Ibig sabihin, magugasan tayo ng paa. Pray to one another, love one. Kasama yung church. Hindi ka nag-iisa. Kaya nga, meron tayong ginawang prayer dati. Nung lately lang, last week. Yung prayer of the church, very powerful, di ba? Nakalaya ang dapat palayain. So, makapangyarihan ng prayer ng church. Si Pedro, pinakawalan ng prayer ng church. Si Paul, pinakawalan din sa prayer of church. Tuloy natin to Ezekiel 26. Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. So, new spirit. Kasi suwail lang espiritu natin eh. Katulad nung nandun sa Hades. Mga suwail lang espiritu nun eh. Kaya pupunta sa impyerno yun. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, renewed spirit. Binigyan tayo ng bagong diwa. Isang renewed spirit. Bagong espiritu na, isang kapangyarihan ng espiritu ng tao na nabago. Binago tayo ang espiritu natin. Hindi na suwail. Righteous spirit na, masunuring espiritu na. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. So aalisin ang batong puso. Ano ba ibig sabihin ng batong puso? Bato, ano ba yung matigas? Ano ba yung matigas? Dati mong pagkatao, suwail ka nga eh. Ang tigas nga ng mukha mo eh. Ang tigas ng ulo mo, di bato ka? Inalis yun, datihang pagkatao, ipinako sa krus kasama ni Kristo. Yung batong puso, yung dating buhay natin, wala na, patay na. Pero nandyan pa rin yan, kikilos yan. Pag pinakilos mo, by faith, hindi kikilos yan. Kasi you have the power to be holy. Pag nanampalataya ka, patay ka na. Yung Galatians 2:22, isang favorite verse ko rin yan eh. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ngayon, sa akin laman, si Kristo na ang nabubuhay. At ang pananampalataya ay kinabubuhay ko kay Kristo. So yung kinabubuhay daw natin sa lamang ito, sa katawang ito, sa pananampalataya na lang kay Kristo. Galatians 2:20. Tuloy pa natin to. At aking aalisin ang ng puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. A sensitive life. Isang madaling makaunawa sa Diyos. Nakakaintindi ng Diyos, nakaka-receive ng revelation. Sensitive na. Pusong laman na, malambot na, maamo na, masunurin espiritu. Pusong laman na binigay, isang buhay na masunurin. A life of obedience in God. Yan ang binigay sa atin. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. So, nung ma-renewed yung spirit natin, banal na tayo. So, yung banal na espiritu natin, justified na, sabi sa Hebrews 12:32, justified ang espiritu ng mga panganay ng iglesia. Pwede nang ilagay ang Holy Spirit. Hindi na marumi. Kasi ang Holy Spirit titira sa espiritu natin. Kaya ni-renewed. Binago. Para makatira yung Holy Spirit sa espiritu natin. Kung kaisa na natin ng espiritu sa ating espiritu. So tropa na natin ng espiritu. So ano man ang kailangan mo, ano man ang itatanong mo, tanungin mo yung Holy Spirit nasa loob mo sa iyong espiritu. Ilalagay ko ang espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking palatuntunan. So mapapalakad na tayo. We have the power to walk with God. Palalakarin tayo eh. Ibig sabihin, siya ang gagawa, yung Holy Spirit na nasa atin, yun ang magpapalakad sa pagsunod natin sa Diyos. Madali na nating masusunod ng Diyos kasi palalakarin tayo ng Diyos through the power of the Holy Spirit. Kaya ibinigay ang Holy Spirit. Forever and ever na ang Holy Spirit sa atin. Yung Holy Spirit na bumuhay kay Kristo, yun din ang Holy Spirit na ibinigay sa atin, na bubuhay sa atin. At mananatiling sa kabanalan. At palalakarin ko yun ng ayon sa aking palatuto at inyong iingatan na aking mga at maisasagawa. Ibig sabihin, we have the power to do it. Meron na tayong kapangyarihan magpakabanal-banal, pero manampalataya kang bago. Ngayon sa pananampalataya mong bago, supilin mo yung laman. Kasi nandyan ang kasalanan sa laman. Gagawa yan eh. Hindi pwedeng hindi gagawa yan. Kahit nga yung bulag eh. Nagkakasala eh. Kahit walang nakikita eh. Sa isip nga. Diba? Kasi para magkasala ang tao, ang gagamitin ni Satanas yung 5 senses. Yung sense of touch, sense of sight, sense of smell, sense of touch, sense of hearing. Ngayon, kung hindi ka patatalo dyan,
sa five senses ng tao, nasa laman yan eh. Halimbawa, example, isang babae, napakaganda, napakabango. Pag hindi mo ginamit ang five senses mo dyan, hindi ka matutokso. At halimbawa, yung sense of touch, huwag mong hipuin. Pag hinupo mo, ang lambot niyan. Matetempted ngayon yung yung espiritu ng desire, ng urge sa sex. Huwag mong amuyin, kasi mabango yan eh. Pag inamoy mo yan, nako, natutokso ka ng bango niyan. Hipuin, amuyin. Huwag mong tignan, last of the eyes eh. Siyempre, mananamit ng sexy yan. Labas ang boobs niyan. Ang bango-bango, sexy. So, matetempted ka niya. So, ang solusyon dyan, tumakbo ka. Layuan mo. Para hindi mo magamit yung five senses mo. Pag wala ka na dyan, ano pa ang five senses gagamitin? Tingnan mo si Joseph. Paano nakatakbo siya kay Nefertiti? Sa asawa ng Pero. Tumakbo. Kasi sinisidyos siya eh. Gustong-gusto siya makipag-sex sa kanya eh. Ang solusyon doon, kasi matetempted siya pag nandun siya eh. Kasi ang bango ni Nefertiti queen yan eh. Reyna yan eh. Ang bango nun, ang sexy, ang ganda-ganda. Makikita mo yung kasexian, maaamoy mo. Pag hinipo mo, na-disgrasya, hindi mo nabibitawan. Yari ka na. So, ang solusyon, tumakbo. Ibig sabihin, lumayo ka doon sa mga tukso. Kaya sabi, layuan nyo ang lahat ng tukso. Layuan nyo ang lahat ng uri ng kasamahan. Kasi kung i-involve ka dyan, matutokso ka. So, ganun ang paglaban sa Gamitin natin ang mind of Christ. Supili natin, batahin natin ang gawa ng laman. Huwag natin pakilusin yung five senses o yung gawa ng laman. Kasi laman yan, five senses, laman yan eh. Sense of touch, sense of hearing, sense of smell, lalo na yung sense of sight. Yung lust of the eyes. Ang tindi ng lust of the eyes. Kasi yung lust of the eyes, meron tayong photographic memory. Pag nakita ng mata mo yon, naku, mai-re-record yun. Mai-input yun sa storehouse ng utak natin, sa database. Pwede mong, i-replay ng i-replay. Pwede mong i-replay ng i-replay yun eh. Balikan mo lang yung nun eh. Pasok ka na dun eh, mai-replay mo yun eh. Kung hindi ka marunong mag-control ng isip, you cannot control your mind. Hindi mo makontrol yung five senses, yari ka na, magkakasala ka sa isip. So yun ang matindi dun. Kaya ang ginawa ng Diyos sa atin, sinangkapan tayo ng lahat ng kapangyarihan para mabata natin ang laman, makapamuhay tayo sa kabanalan. Kasi my Father is holy, you must be holy. My Father in heaven is perfect, you must be perfect. And to be perfect and to be holy, huwag gumawa ang laman. Masupil ang gawa ng laman. So yun na yung paraan. Ngayon bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan dyan para masupil ang laman. At naibigay na sa atin ng Holy Spirit. We are baptized by the Holy Spirit. Yun yung ipinangako ng Diyos sa mga apostol sa Acts 1:8. Basahin natin yun. Kasi may pangako ang Diyos sa kanila eh. Pagbaba ng Holy Spirit sa kanila, bibigyan sila ng kapangyarihan. Kaya nung dumating yung Pentecost, di ba? Yung 120 ng mga disciples doon sa upper room, napuspos ng Holy Spirit, nagsimula sila mag-tongues eh. Yun yung pangako eh. Nangako ang Panginoon, bibigyan sila ng kapangyarihan eh. Basahin natin yun, Acts 1:8. Dadapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sa totoo lang, yung mga panahon na yun, kasi pag Passover, maraming mga pilgrims nagpupunta ng Jerusalem. Ang dami-daming tao doon ay malapit na yung na yun eh. Pentecost mayroong Pentecost, marami din mga nakapaligid ng iba-ibang tao. May Arabiano, may taga-Elamites, ang dami-daming tao. Kaya nang mapuspos sila ng Holy Spirit, bumaba ang Holy Spirit like a tongues of fire na dumapo sa bawat isa at nagsimula sila magsalita ng iba't ibang wika. So bumaba na Holy Spirit sa kanila. Naging sila ngayon, makapangyarihan, naging bold with power. Nawala na yung takot nila. Kasi nung araw, walang magawa ang mga apostol sa Jerusalem kundi magtago sa bahay. Sinusugod sila ni Pablo, tsaka mga sundalo ni Pablo, pinagpapapatay, kinukulong eh. Kaya kita mo nung pumasok si Jesus sa bahay nila, nakasara yung pinto nila. Bakit nakasara? Takot sila eh. Takot sila kasi huhulihin sila eh.
nilulusob ni Pablo. Kaya nung pumasok si Kristo, nasa gitna na. Hindi nagbukas ng pinto. Eh alam naman ni Kristo nga. Kaya nangako si Kristo sa kanila. Dapat tatanggapin nyo, sabi ng Panginoon, ang pagkapangyarihan para mawala yung takot. God has not given us the spirit of fear to bondage, but of boldness. Naging bold sila, matapang sila. And of the power and of love. Binigyan sila ng pag-ibig, kapangyarihan. At nawala takot sa kanila. Kaya lumabas sila, nag-preach sila nag-preach. Sa katulahanan nga, si Pedro nga, nagpagaling agad ng may sakit eh. Tapos nag-preach na sila, wala na silang takot. Kasi nabaptize na sila ng Holy, tinanggap nila yung kapangyarihan. Ganon din tayo. Naging matapang tayo. Kasi nasa atin na ang Holy Spirit. Ibinigay na. 2 Timothy 1:7 ang ginawa sa kanila. Yun din ang ginawa sa atin. Basahin natin. 2 Timothy 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Kasi si Pedro nung una, takot eh. To prove tayo na takot si Pedro, 3 beses nga yung ikinaila ang Panginoon. Bakit? Sa takot. Kasi hulihin siya eh, may mga witness eh. Sasabihin ng babae, kilala kita. Kasama ka noon si Jesus Christ na hinuli. Kasama ka, ikaw alagad ka. Ba, hindi ko kilala yan. Ano? Pangalawa, ikaw yun, kilala ka namin, ikaw yun. Nung hanggang pangatlo, tumilaok na yung manok. Pero nung mabaptize si Pedro, bumalik yung tapang niya. Hindi yung tapang ng pagiging tao, tapang ng Espiritu Santo. Ang ibinigay sa kanyang tapang, kasi matapang si Pedro eh, yung tapang niya, sariling tapang. Pero nung tumapang na siya, hindi niya sariling tapang. Yun yung spirit of courage and bravery by the Holy Spirit. Na-preach ko to sa inyo, yung power of the courage and bravery by the Holy Spirit. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig at kahusayan, sound mind and self-control. Binigyan na tayo ng mahusay na tayong kumontrol. Malinaw na isip natin, alam na natin kung ano gawa ng laman at paano sipilin yun. By faith, naiintindihan yan sa atin, sound mind na tayo, marunong na tayo. Binigyan na tayo ng karunungan ng Diyos. At sabi ng Panginoon sa atin sa 1 Thessalonians 3:13 ng ganito. Upang patibayin niya ang inyong mga puso. Ibig sabihin, patitibayin niya yung ating espiritu, kaluluwa at katawan. Blameless unto the coming of the Lord. Yun yung sa Thessalonians 5:23. Upang patibayin niya ang inyong puso na walang maipipinta sa kabanalan. Kaya sabi, pakabanalin kayo ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan na buo pagdating ng Panginoong Hesus. 1 Thessalonians 5:23. Walang maipipinta sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Hesus na kasama ang kanyang lahat ng mga banal. So yun ang gagawin ng Diyos sa atin. Siya magpapatibay, magpapasakdal, magpapabara. Kaya ibinigay ang Holy Spirit to secure salvation. Tinatakan na tayo ng kaligtasan. At ang tatak, Holy Spirit. Kaya nga meron resulta yung tatak eh. Nagsasalita ng iba't ibang wika, nagpapalayas ng demonyo. So ibig sabihin, may mga gifts of the Holy Spirit nagmamanifest. Kung ano ang gustong ministeryong gawin ng Holy Spirit, basta't open lang tayo sa Holy Spirit. Maaaring kung halimbawa, mayroong sitwasyon na gagamitin ka para magpagaling ng may sakit, may sitwasyon na tuturuan ka ng mahusay na pagtuturo para may maborn again, o kaya, mas matindi, bigyan ka ng espiritu ng bubuhay ng patay. Holy Spirit lahat ang gagawa na ayon sa sitwasyon. Parang tongues, ayon sa utterance na ibibigay ng Holy Spirit. Minsan tingnan mo, pag nagtatangs tayo, parang Hapon yung tongues mo, parang Spanish, Portuguese, Chinese, di ba? Israelites, kasi iba't ibang wika ayon sa utterance of the Holy Spirit. Parang gitara, ang magpapatugtog yung Holy Spirit. Pwede siyang mag-strum lang o mag-lead. Depende kung ano gusto niyang gawin mo sa gitara. Tayo yung gitara eh. Hindi naman tutugtog yung gitara ng kanya eh. Hindi naman tayo pwedeng tumugtog sa sarili natin. So may magpapatugtog. Para mapatugtog, gagamitin yung dila.
Kaya nga nung bumaba Holy Spirit, like a fire of tongues parang dilang apoy daw Ibig sabihin talagang gagamitin ng dila ng mga Kristiyano, magpipreach, magkakaroon ng gift of tongues, bibigyan ng kapangyarihan sa pagsasalita. Ephesians 3:16. Upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa kayamanan na sa kanyang kaluwalhati at nakaipalakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob, in the inner man. Yun yung bagong pagkatao natin. Inner man. Yung outer man, yun yung katawan Ito yung outer man, yung katawan. Yung nasa 5 senses. Spiritual senses ang nasa atin by the Holy Spirit. Spiritual na ang pandama natin. Pusong laman na. Spiritual senses, hindi yung flesh. Palakasin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. So, ang Holy Spirit ang magpapalakas sa ating espiritu. Palalakasin na yung espiritu natin, sasanayin tayo sa kapangyarihan ng kanyang espiritu, sasanayin tayo sa mga spiritual na bagay. Ang tawag doon, discernment of the Holy Spirit. Pag nasanay na tayong kumilo sa kapangyarihan ng Holy Spirit, we have the discernment of the Holy Spirit. Nadidiscern mo na kaagad kung ano ang sa kanya at hindi. Madidiscern mo agad kung ano ang sa demonyo at hindi. Pag may nagsalita o may nagturo, alam mo, may nagsasabi sa'yo, kasi nasanay na tayo sa spiritual discernment. May magsasabi sa'yo, mali yung tinuturo. Katulad nung nanood ako nung isang araw, ang ganda ng mga turo niya, pero sumunod na nasingitan ng iba, mali na. Inalis ko na, nanood na ako ng iba. Madidiscern mo agad pag may maling sumingit. Wala na. Deceptive na yung sinasabi, ba't itutuloy mo pa? Di wala, lilipat na maghahanap na ako ibang kasi minsan may iba mga gifted din ng Holy Spirit Kaya sabi, subukin nyo lahat ng bagay, pulutin nyo mabuti. Pag nanonood kayo ng mga spiritual teaching, panoorin mo. Wala namang problema Pag pinanood mo, pakilusin mo yung discernment of the Holy. Tignan mo yung kung ano yung mabuti, yun ang kunin mo. Yung masama, itapon mo. Pero sa tingin mo, masama na, huwag mo nang purbahan pa. Katulad ko, yung Book of Enoch, alam ko na yun Hindi inspired by God yun Yung Jubilee, hindi apocryphal books yun, hindi ko nababasahin yun. Alam ko na Yung Mines of Solomon's Mine, hindi ko pa alam na sa Jubilee pala galing yung mga verses nun. Pinanood ko kasi hindi ko pa alam Pero nung nagbibigay na ng mga verses sa Jubilee, ay apocryphal books, inalis ko na, tinapon ko na. Nandun yung turo na ang Pilipinas daw ang upir. Nandito daw ang lahat ng ginto. Na doon sa Garden of Eden. Garden of Eden, ang layo nun. Nasa Mesopotamia yung Garden of Eden. Naiikutan ng Gihon, Sabila, Euphrates. Asan ng Euphrates? Nasa Middle East yun. Ang layo. So mali na kaagad. Mali na Geographically, mali na Napalilibutan yung Garden of Eden ng Euphrates Tsaka Gihon, tsaka Sabila Asan ng Gihon at Sabila dito? Asan ng Tigris? At saka yung Euphrates na doon sa media, so mali na. Pag na-discern mong mali na, tigil na, mali na Putol na, cut na, mali na nga Ba't itutuloy mo pa? Mali na nga 1 Peter 1:15-16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. So magpakabanal-banal na tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay. So sa bawat uri ng pamumuhay natin, may word of God dyan. Para mabanal ka, i-apply mo yan sa sitwasyon ng buhay na yan, word of God. Kasi sabi ng Bible, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Romans 7:12, basahin natin yan. Kaya nga ang kautusan ay banal. At ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Ano ang banal, matuwid at mabuti? Ang utos ni Kristo. The commandment of Christ. Ang kautusan ni Kristo, ang banal, matuwid at mabuti. Hindi tayo. Ang Diyos lang ang banal Ang Diyos lang ang mabuti. At ang salita ng Diyos lang ang mabuti. So pag ginagawa mo yung mabuti, ang salita na, kalakip ka ni Kristo, kalakip ka ng Espiritu Santo, kalakip ka ng Ama. Kasi ang salita ng Ama, si Kristo ang nagdadala ng salita ni Kristo, Holy Spirit
Siya yung kaya sa umpisa pa lang ng Genesis, siya na yung taga-operate ang Holy Spirit, di ba? Nandun na siya kaagad, sa simula pa lang kasama na Holy Spirit. Basahin natin yung sa Genesis 1:2. Ang Holy Spirit pa ang timahan mo. Pag may gulo, may chaos, yun ang nag-aayos, Holy Spirit. O, sinong sabi dito, may chaos pa nung una eh. Nang pasimulan, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa'y walang anyo. So, void. At walang laman. Walang shape. Walang anyo, walang shape. At ang kadiliman ay nasa sa ibabaw ng kadilim. At ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Hovering. Ibig sabihin, sumasa ibabaw, nasa ibabaw ng tubig. So, ang Holy Spirit nandun na. Sa simula pa lang ng creation, nandun na siya. Nag-aayos ng gulo. Nagbibigay ng shape. Nasa order, nilalagyan ng order. Kasi walang anyo, boy. Kaya naging, ang earth eh. Gumawa nga ng earth. Ang Holy Spirit ang naghugis ng earth. Siya nagsaayos eh. Nag-operate ng mga tubig, paghihiwalay ng tubig, pag-ayos ng lupa, ng mga bundok, ng mga burol. Kita mo, nandun na kaagad ang Holy Spirit. Galatians 5:16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. So, walk with God. Lumakad kayo ayon sa Espiritu kasi ang Espiritu, sabi ng Espiritu, ang sinasalita ko yung narinig ko. At tuturuan tayo ng Espiritu sa lahat ng katotohanan. At ang salita mo'y katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. So, ang salita ng Diyos ang katotohanan, ang buhay, at ang daan. So magsilakad daw tayo dun sa daan. Kay Jesus Christ lang tayo dadaan sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Yun ang pagpapakabanal. So kung gusto nating mabanal, i-commit natin ang sarili talaga natin sa pananampalataya by faith. Galatians 2:20. Kung meron tayong mga favorite na verses, ako meron. Yung Galatians 2:20 at 1 Corinthians 15:1 and 2. Kasi yung Galatians 2:20, yun na yung kabuuan ng pagsunod sa pagiging Kristiyano eh. Galatians 2:20, basahin natin. Ako'y napako sa krus. O, kita mo ha, yung dating pagkatao napako sa krus. Nakasama ni Kristo. Kasi yung katawan lupa ni Kristo ipinako dun sa krus eh. Ngayon, yung dati nating pagkatao kasamang ipinako dun sa krus. At hindi na ako ang nabubuhay. So hindi na yung dating pagkatao, inalis na yung batong puso. Sabi ng Ezekiel, binigyan na ng pusong laman. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, so binigyan tayo ng bagong pagkatao. Life resurrected Christ. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. So nabubuhay ngayon tayo sa katawang ito, ay ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ikabubuhay ko sa pananampalataya. So ang buhay na ikabubuhay natin araw-araw sa katawang ito, sa pananampalataya. Faith, para kalugdan tayo ng Diyos. Faith in God, faith in the Word of God. At ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin umibig, ibinigay ang kanyang sarili. So ang faith daw natin na kay Jesus Christ. So iisa lang ang faith. Faith in Jesus Christ. At yung faith in Jesus Christ, ang Diyos ang nagbibigay. It is a gift of faith. Kaloob yun ng Espiritu Santo, yung faith. Ito, basahin natin yung bunga ng Espiritu Santo. Datapwat ang bunga ng Espiritu, Galatians 5:20 to 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuot, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, faithfulness. Faith. The spirit of faith, yan ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaamuan, pagpipigil. So, self-control. We can control the flesh. Laban sa ganung bagay, walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo ang laman, nakasama na masamang pita at mga kahalayan nito. So, ipinako na yung laman, pati lahat ng kahalayan nito, yung power of the flesh. The five senses of the flesh. Para magkasala. Kasi
Yun ang ginagamit ni Satanas para magkasala tayo eh. Yun pantokso niya eh. Yung 5 senses, mabuhay ka sa laman. 5 senses. In-explain ko sa inyo kanina yan. Kung paano iwasan ng 5 senses. Layuan ng kasalanan. Lumayo ko kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So pag napansin mo kasamaan, layo na. Pag merong nagsisidyo sa iyong babaeng napakaganda, na ang hirap tanggihan. Ang laman, ang hirap tumanggi yan. Yan ang pinakamahirap na kasalanan sa lahat eh, yung laman eh. Yung magandang babae. Ang pull ng lalaki, babae. Sa simula pa lang, tinan mo, nahulog na ang lalaki, si Eva. Nahulog si Adan dahil kay Eva, babae. Si Samson, napakaganda ni Delilah. Nahulog siya. Napakabango ni Delilah, nahulog siya. So, babae. Ang kahinaan ng lalaki, babae. Ibinigay ng babae, helpmate eh. Tagatulong. Kaya yung kanta ni Sampaguita eh, hindi lang tayo tukso, kundi meron din tayo dito. Di ba sabi niya, si Sampaguita. Yung kanta ni Sampaguita, masabi niya, hindi lang tayo tukso, kundi may, parang ganun eh. Yung kaya gusto ko minsan yung mga kanta na yan, yung mga meaning, alam, ang mga artist, ang gagaling nila na ikakita nila yung ibang spirit. Kaya alam ko, hindi mga anak ng Diyos, liligaw. Pero ginagamit din sila minsan ng Diyos para magbigay ng mensahe. Makikita mo sa mga kanta nila, may mga lalo yung asin. Nagtitindi ng mga ng asin. Tignan mo ang mga bata, sila ang tunay na pinagpala. Tanong mo sa mga bata, ikaw ba'y may nakita? Pakinggan niyo. Kasi ngayon, naano ko sa asin, nabasa ko kasi yung istorya ng asin eh. Naglagay ako sa YouTube music ko ng puro asin ngayon eh. Mga greatest hits ng asin eh. Kasi nabasa ko yung si Saro, yung nagtatag ng asin. Dalawa lang sila pala nung una nun, si Mike tsaka si Saro. Ngayon, soprano tsaka baritone yung boses ni Mike tsaka ni Saro. Sabi nila kulang tayo ng boses, yung nasa gitna dapat eh. Nagkataon na tumutugtog sila sa mga folk house. Nung araw, puro folk house eh. Kahit yung Jollibee Pizza Hut nung araw, folk house yan eh. Hindi. Pizza Hut lang pala, Jollibee hindi. May mga tumutugtog doon na folk singer doon. Yung TGIF, yung Bahay Kubo sa Maynila. Hideaway, may mga tumutugtog dyan. The Boss. Mga folk singer. Nung araw, nung panahon namin, mga folk singer eh. Nasa isang folk house si naimbitahan siyang kumanta. Narinig ni Mike tsaka ni Saro yung boses ni Lolita Carbon. Sabi na, ganda naman ng boses nun, parang iyon yung kailangan natin. Kinausap nila si Lolita Carbon, umayag naman yun, naitatag nila yung asin. Puro mga composer silang lahat. Kaso lately itong mga 19 yata napatay sa Mindanao tong si Saro, kaya nakikahiwa-hiwala yung asin. Sa kasi sa karaoke bar, may nagiinuman doon na abogado tsaka yung dalawang bodyguard niya. Nagkaroon yata ng konting trouble si Saro tsaka yun, hindi pagkakaintindihan. Ang ginawa ng abogado, inutusan yung dalawang bodyguard, binaril, tama sa ulo, patay. Buti naman nagkaroon ng justice itong si Saro, nakulong yung tatlo. Ang kaso murder, reclusion perpetua. Dapat lang inosente yung tao, hindi natin alam kung ano pangyari, tapos pinatay mo agad. Ayun, nagkahiwa-hiwalay asin. Kaya intriga ako, nabasa ko. Nagustuhan ko yung mga kanta ng asin. Ang ganda ng message ng asin talaga. Salita, puro salita, ganyan kakaibigan, na kulang sa gawa. Masdan mo ang mga bata, sila tunay na pinagpala. Itanong mo sa mga bata, wala ka bang nakikita? Tayo mga tuldok lang. Wala tayo sa isa eh. We are just a point. Ang ganda, napakaganda ng mga message. Kahit yung mga si James Taylor, si Nelia, ang ganda. Yung mga sinasabi ko sa inyong message, di ba? You have got to learn the wasting time. Kailangan maintindihan mo rin kung paano mabuhay na maayos. Nakakakuha ako ng mga points sa kanila, mga spiritual points. Kaya mga kapatid, balik tayo sa message. So yun nga ang mensahe ng Panginoon sa atin.
Magtiwala lang tayo sa pananampalataya sa Diyos na bago ka nang nilalang, napako na sa krus dati mong pagkatao, meron ka ng power to be holy. We are free from the law of sin and death. There is no more condemnation to those who are in Jesus Christ, who walk not after the flesh, who walk not after the five senses, but walk after the Spirit. By the Spirit na nirenewed na Spirit natin, justified na, banal na, pinawalang sala na, kasama na tayo ng iglesia ng mga panganay, kasama ng pinaupo ang Espiritu natin doon sa langit, at susunod na ang ating katawan ni glorified. Ito sabi ng Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit. Kasi pag ikaw na born again ka, panganay ka na. Kasi ang panganay namang panganay, si Kristo, siya ang unang binuhay. Siya lagi ang una sa lahat eh. He is the first and the last lagi eh. Siya ang panganay ng mga panganay. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, panganay tayo. Lahat tayo panganay. And blessed of the male womb opener. Sabi ng Diyos, mapalad ang mga panganay. Kasi ang mga panganay talaga pinapala. Kahit nung sa tradisyon ng Israel, ang pinagpapala yung panganay. Kaya nga 'di ba naagaw ni Jacob yung pagkapanganay legally kay Esau, 'di ba? Istorya na 'yan. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay nakatala sa langit. So, we are born from above na. Yung citizenship natin sa langit na. So, nandun na yung ating pangalan, nakasulat sa aklat ng buhay sa langit na. Nakatala sa langit sa Diyos ng hukom ng lahat. At ang espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, justified and holy. Perfect. Our spirit made perfect and holy. Kasama na tayo pinaupo sa langit ng Panginoon Jesus doon. Kaya nga ligtas na tayo. So para magtuloy-tuloy ang kaligtasan na yan, kinakailangan i-maintain mo yung holiness. At para ma-maintain yan, ibinigay ang Holy Spirit. So ito sabi ng Panginoon. Kasi nung mabuhay na maguli ang Panginoon, sumample siya ng pagkabuhay na maguli sa Jerusalem. Nagbiyak yung mga sementeryo, lumabas ang mga banal ng mga Israelites eh. Nagpakita sa mga tao, pero namatay din. Kasi hindi yun ang glorification kailangan eh. Lahat i-glorified, glorified body. Kasi sila binuhay lang maguli, ibig sabihin, meron talagang muling pagkabuhay. Ngayon, nung mabuhay na maguli ang Panginoon, yung espiritu natin kasama dinala na doon sa langit. Pinaupo na, ito sabi. Ephesians 2:6. At tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. So nandito pa tayo, hindi pa naman tayo nakaupo doon. Susunod na yon. Kasi may trono na rin tayo sa langit. May kanya-kanya na tayong trono kasi we will reign as king and priest eh. Kaya ang hari may trono eh. Kaya ang ama may upuan siya doon. Hindi, kanya lang yun, walang pwedeng umupo doon. From beginning to eternity, nakaupo lang siya. Oh, antindi no? Tapos nasa kanang trono niyan, trono ni Kristo. Ngayon tayo nasa gitna ng Ama. At ni Kristo, nasa gitna tayo. Pero ang kanang trono ng Ama, si Kristo. Kaya nakahilera lang tayo kay Kristo sa mga trono natin. Tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. So mga kapatid, yan ang message ng Panginoon sa atin. Gusto ko kayong i-bless mga kapatid. I-bless ko kayo. Sa araw na ito, salamat sa iyo Panginoon sa mensaheng binigay mo sa amin. Naway maunawaan namin lubos at makapanampalataya kami lubos na kami bagong nilalang upang kami makapamuhay sa kabanalan at tuluyan namin masupil ang gawa ng laman sa pamamagitan ng kaisipan ng Panginoong Hesus, ang Word of God, Panginoon. Ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ibigay mo sa amin, kaya ibinabasbas ko sa kanila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo araw-araw. Sumayin nyo ang lahat ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ayon sa sitwasyong gagamitin niya, lalong-lalo na ang discernment of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit. Sumayin nyo rin ang pagpapala ng katawan, palakasin ng Diyos sa atin ang ating mga immune system,
at mag-function ang lahat ng ating mga internal organs na nasa order. Kung paano ang Holy Spirit na inaayos ang mga gulo o chaos o yung walang anyo, siya ang nagsasaayos. Aayusin niya ang buhay natin. Lahat ng bagay na pangit sa atin, paayusin ng Holy Spirit. Sumayin niyo lagi ang espiritu ng karunungan, kaalaman at kapahayagan, at kaunawaan. Sumayin niyo din ang kalakasan ng ating mga katawan sa araw-araw at mag-function ng internal organs natin ng normal upang hindi tayo magkasakit. Sumayin nyo rin ang pananampalatayang gumagawa at ang espiritu ng panalangin na may pananampalataya. Sumayin nyo ang lahat ng masaganang pagpapala. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Hikamahi mga humasinain kala heb ingono sudu kuthen mana subarayara kiron sepindala spera naka nogoruyo na miyano surya kara habiyano to kibi andene soyono sa suroyara kara. Amen. God bless you all mga kapatid.